Isang muling pagbabalik ni Jun Virador. Once again, magandang hapon po sa iyo, Sir. Magandang hapon sa inyo at lahat sa ating mga kababayan. Narito na naman tayo. Matagal akong nawala. Nung lumitaw ako noon, eleksyon. Ngayon, eto na naman. Mukhang may crisis tayo. Kaya mga kababayan, imulat natin ang ating mga mata, imulat din natin ang ating isipan. Huwag na lang yung naririnig natin yung may iingay sa kalsada, ngaw-ngaw, pero di nalalaman ano ang kanilang papel. Masasabi ko lang, hindi naman masama na kayo ay ayudahan. Hindi naman masama na tumanggap kayo sa gobyerno. Pero ang tanong, saan ba nang gagaling ang tatanggapin nyo? Di ba, gobyerno? Di ba galing yan sa mga taxpayer? Ngayon, imulat naman natin. Sigaw kayo ng sigaw, tapos bibigyan niya nga kayo ng pera. Sasabihin niya pa, kulang pa. Ang tanong, kasalanan ba na maging ganyan ang takbo ng buhay niyo at ganyan ang takbo ng pamamasada? At sasabihin niyo, gobyerno ang sinili natin? Wow naman. Parang pinapalabas nila na kasalanan ng gobyerno yung nangyayari ngayon. Na talagang ganyan pa sila kung makasisi. Narali pa sila. Mr. Virador, no? Para saan po ba yung mga pinapahapyawan natin? Ito ay wala naman tayong kinakampihan o sino man. Kailangan lang maging maliwanag sa lahat. Tignan natin kung saan tayo tumatayo. Di ba? Hindi naman yung daldal tayo ng daldal. Pagkatapos, ang dinaldaldal naman natin, pangiilang tao lang naman, pang-interest. Huwag ganun. Ang kunin natin, paano tayo makakatulong, paano tayo magkakaisa. Na kung maaari, maibsan natin itong ating mga pangyayaring ito sa atin. Sandali lang naman yung gera na yan eh. Bakit nag-iisang taon na ba? Halimbawa, bibigyan ko kayo. Yung pandemic tayo. Yung pandemic, kaya lahat ng tao ay umayon sapagkat nakikita, walang kinikita. Ha? Wala talaga. At masasabi nga talagang kailangan talaga ang mga tao ay suportahan ng gobyerno. Dahil dyan sa pandemic na yan. Magkano pamasahe noon? 9 pesos. Ang sinabi, ano ba sinabi niya may itong mga presidente na itong mga transportasyon na ito? Pwede bang i-adjust natin? Gawin natin 13 pesos. Kasi mataas na rin ang langis nun eh. Mataas na ang langis noon. Pero ano yung sabi ng tao? Hindi kami tumututol. Tama lang. Pero ano yung sabi nyo? Ibabalik nyo pag pumunta tayo sa normal. Ano ngayon? Dumating tayo sa normal. May nagbalik ba kayo? May nagbalik ba sa inyo? Kahit itong ating mga negosyante, yan sa mga titinda ng mga pagkain, may nagbalik ba sa inyo? Walang nagbalik sa inyo. Isa pa, yung mga tsuper noon ay hindi binigyan ng ayuda. Totoo yun. Ngayon nga ang laki ng pasalamat natin sa presidente natin dahil nagbigay talaga ng ayuda. Pero ang dami pa rin nagrereklamo. Anong masasabi mo dito? Ang masasabi ko, yan ang mahirap eh. Binigyan ka na, inabot na sa iyong kamay, ang gusto mo ubutin hanggang balikat pa. Hello, Jamil. Tanggalin natin yung mga ganyang ugali. Ito masabi ko sa inyo, tanong ko sa inyo. Ang isang driver ay may operator. Okay? Ngayon, ang tanong diyan, ikaw driver at operator, hindi ba kayo pribado? Di ba pribado kayo? Pagkatapos nyo, nagbabayad ba kayo ng tax? Di ba hindi? Ang binabayaran nyo ay i-renew nyo yung mga rota ninyo, i-renew nyo, lisensya nyo. Hindi kayo taxpayer. Kami mga taxpayer. Kasi nga nagrereklamo pa sila na hindi nga raw itinaas ang pamasahe. Pero may ayuda na sila ha. Biruin mo, may ayuda, itataas yung pamasahe. Bakit itataas ang pamasahe? Sino bubugbugin nyo? Taong bayan. Ngayon, yung kikitain niya sa jeep makikinabang ba taong bayan? Di ba ang kikita dyan, pamilya ninyo? Kanino ba bang magbibenepisyo yan? Kung sakali dumating sa buhay ninyo, ang ganyan, magsikap kayo. Kaya nga sabi ni Deli Cayetayan John, magsikap ka. Ha? Bakit nyo itutuon sa gobyerno?
Matuto tayo lahat, tumayo sa lahat. Ba't yung iba nakakatayo? Napag-aaral ang mga ano? Kasi tayo, daing tayo ng daing. Oo nga, daing ng Ha? daing. Pagka naubos daw yung, ano naman daw mangyayari sa 5,000? Eh, ang liit-liit daw nun, paano na raw ang mga driver pag naubos yung 5,000? Paano kayo? Saan na raw sila kukuha ng pangkain nila? Wow. Wow, problema nyo yan. Hindi problema. Unang-una, ito, sasabihin ko sa inyo, ha? Okay, kayo mga jeep, kahit kayo mga tricycle driver, may mga terminal kayo. Pagpunta nyo di sa destination nyo, magkano ang singil ninyo? Di ba may singil kayo? Sa tricycle, di ba pag lumampas ka, magkano ibabayad mo? Sisingilin mo na ng lampas na sa tara nyo. Di ba? Ngayon, babalik ka sa terminal. Hindi ka naman tatakbo. Naka-standby ka. Maging ikaw jeep, naka-standby ka rin. Pag umalis ka ron, puno ka, babalik na naman. Ngayon, saan kayo naubusan ng gasolina? Sige nga. Bilang na bilang nyo, kaya nga kayo may pamasahe. Dahil kumbaga tinatanong na, sukat ninyo yung distansya. Magkano? Kahit na yung mga ano na yan, mga tinatawag na sa motor na yan, yung mga nagsasakay, angkas na yan. Paano kayo malulugi? Di ba pag, sige, nagpaano sa inyo yung customer ninyo, tinawagan kayo. Sabihin, saan nyo ihahatid? Di ba may estimate na kayo? Magkano? Eto, ginigising ko lang ang tao. At pagkatapos ngayon, pag kinapas ang gobyerno, mangungutang tayo. Pag nangutang ang gobyerno, dahil ibinigay sa inyo, anong mangyayari? Sisisihin nyo yung gobyerno, tumataas ang utang natin. Saan ba napunta? Diba sa inyo? Sa mga pinagawa? Kung kayo ay magkakaroon ng disiplina na lahat tayo ay magkakaisa, tumulong tayo. Hindi, gusto natin idapahan natin, hatakin natin. Hindi na uso yan ngayon. At balibasa kayo, hindi nyo naranasan kung gaano ang buhay noon sa Pilipinas, na number 1 ang Pilipinas, sapagkat kaya marami tayong investor, maraming nagtutulungan, nakikisa ang tao. Ano sabi ng iba? Galing sa probinsya, nakita ko yan. Pag pumunta ka ng Manila, meron ka na kagad trabaho. Totoo yun. O ngayon, kung kayo ay makikisa at magsasama-sama tayo lahat, wala ako rito pinapanigan, walang gobyerno akong pinapanigan, doon lang tayo sa totoo lahat. Maging totoo na. At kayo mga tao, lahat nagbabayad ng taxpayer, alagaan ninyo ang mga ibinabayad ninyo. Mr. President, Mr. DSWD, huwag naman tayo bigay ng pera. Pagtapos tayo naman ang mawawalan. O ano pa? Meron tayong mga project, may mga PhilHealth tayo, may mga pinatatayo tayo ospital. Sa tingin nyo, pag nabawasan yung pera nyo, may tatayo nyo yung mga project nyo yan para sa tao, pangkalatan? Hindi nyo may tatayo na yan. Bakit? Kapos na ng pera. Ano ang gagawin na magagaling natin mga financer? Mangutang tayo. Doon talaga tayo darating Mangungutang, at pag nangutang tayo, ano sasabihin lang ng isang mamamayan na hindi naintindihan niya? Sabi niya, lumaki na naman ang utang natin. Kanino ba napunta? Panahon na tayo para magsikap tayo lahat pare-parehas. Hindi tayo daing ng daing. Palibasa, daing lagi ang kinakain natin. Kaya ito lang masasabi ko sa inyo. Sa lahat na nagtatrabaho, na taxpayer, maging mga negosyante, magising kayo lahat. Hindi lahat. Na basta ang perang binabayad natin, ipinamimigay lang sa kawalan. Dapat lang sila magsikap. Pagsikapan nila ito para makarating sa kanila. Kung saan sila makakarating, at saan nila madadala ang kanilang pamilya. Hindi na ito panahon. Ngayon, nasasabihin mo, tayo lang ang gumagawa niyan Tingnan nyo ibang bansa. Meron bang ganyan? Mabuti pa nga yung gobyerno ngayon kahit pa paano Andyan kumbaga sa anong nangyayari na ito Magrarally kayo. Bakit? Magpapakita kayo. Ano hinu-hostage yung gobyerno? Tapos pag napasama yung gobyerno, ganun din. Pag napabuti yung gobyerno, ganun din ang tingin nyo. Ba't tumingin tayo ng pantay? Wala nang mabuti sa inyo Kahit na noon pa, sigaw ka ng sugaw, kay Cory Aquino. Maganda ang ni Cory. Sumunod. Lahat, wala naman kayong presidente hindi pinag-aralihan. Lahat walang mabuti. Bakit? Sino ba yung mga gustong mamuno dyan? Kala niya napakadali.
Eh kung padre di pamilya nga, magkaroon ka na ng 8 anak eh. Hindi mo na alam kung saan ka susulong, paano bububuhay yan eh. Eto pa, 100 milyon ng populasyon. Akala nyo ganun kadali? Oh, kahit natanungin niyo pang ibang mga ano niyan, ginigising ko lang kayo. Mamayan, tumama na tayo, lumagay na tayo, lalo na yung mga taxpayer na naghihirap. Papayag ba kayo? Ibibigay ang pera nyo? Pagkatapos yung ano, hindi na may bibili ng pagkain. Ha? Ipangiinom. Ipasusugal. At ano pang iba? Huwag nga kayong magsasabi na lugi kayo. Walang malulugi, lalo na yung mga nasa terminal. Maniniwala akong nalulugi kung yung taxi, hindi ka makakakuha ng pasahero at hindi ka kikita kung hindi ka tatakbo. O, kayo, may mga terminal. Di ba pagkatapos puno, pagbabarong puno, tapos standby ka na? Sige nga. Hindi naman sila lagari, di ba? Hindi sila lagari, hindi tulad ng taxi. Maniniwala ako ng taxi. Pag hindi tumakbo ang taxi, wala talagang kikitain ng driver. Doon pa maniniwala ako. Kasi may, di ba yung mga Pilipino kasi, may mga kababayan tayo na ang gusto nila yung ang maitutulong ng gobyerno sa tao. Pero hindi nila iniisip yung maitutulong nila sa gobyerno. Yun dapat ang gawin natin. Diba? Kasi Oh. nakikita lang ganito yung sitwasyon eh. Bakit yun ang iniisip nila yung... Ang sinasabi ko nga, ang dapat maitulong na lang nila, yan na, hindi na lang nila stressin na ang Pangulo. Huwag na lang sila mag-rally-rally. Huwag na lang sila kung ano yun? sinasabi sa social media na pang wawasak pa sa... Pangiinis pa, pangiinis. Pang-iinsulto Ganito, pa. kung pag-uusapan natin yung tungkol doon sa gera, ang layo natin sa gera, ha? Yung iba nga dyan, ha? Nag-i-insinuate, baka pumunta rito yung gera. Renato, Ha? Paano pupunta ang gera dito? Ang layo. Huwag nga kayong mag-isip ng ano, panay kayong espekulasyon. Tsaka anong masasabi mo rin sa nagsasabi na mawawalan daw talaga tayo ng gasolina? Mauubusan daw tayo ng gasolina. Puta, hindi naman siguro ganun kabobo yung ating mga ano rito na mauubusan tayo ng gasolina. Ang masasabi ko dyan, bago pa lang dumating yan, sapagkat kung kayo kailan lang kayo pinanganak, ha? Noon pa lang naggera na yung Israel at saka mismo yung Arab nation na yan. Nagkaroon na ng problema noon, yung sinasabing all petroleum exporting country, yung OPEC. Pinaghandaan na yan ng matandang Marcos. Paulit-ulit yan. Huwag mo sabihin hindi pinaghandaan to. Meron pa tayong reserba. Kung wala man tayo at mauubos na reserba, iba ang utak ng mga Pilipino. Bago pa lang mangyari, meron tayong tinatawag na anticipation. Bago mangyari, alam mo na yung darating. Ngayon kung ano yung darating. Pero kung wala kang pag-iisip na ganyan, at panahingi ka, talagang wala kang dadatnan. Gutom. Yan ang masasabi ko. Pero panahon na ngayon, magtulungan tayo para sa kaulad ng bansa natin. Hindi yung sinasabi natin, kami magaling, kayo magaling. Hindi, sila magaling, mas magaling kami. Walang magaling kung magkakaisa tao at magkakaroon ng disiplina. Yun ang magaling. Kasi pag tayo ay nagkaisa at nagkaroon ng disiplina, makikita nyo kung paano tayo, kahit na sa ganitong krisis, paano tayo makakaahon. Hindi tayo makakaahon kung panay bunganga ang lumalabas. Walang itutulong. Kayo may mga organisasyon. Bago kayo pumunta sa presidente, tanungin niyo muna yung mga presidente ninyo sa mga organisasyon ninyo. Alamin niyo kung ano pinaggagawa. Dapat sila, di ba, ang gumagawa ng ikabubuti niyo. Kung ako ang presidente ng sa organisasyon, ano ang iisipin ko? Bago pa lang ako tumayo sa harap ng marami, ang iisipin ko yung kabutihan ng aking mga tao. Hindi yung aking gagawin namin ay isisisi namin sa hindi naman dapat kami na makialam. Kung tutusin, lumaki man yung gasolina, may masisisi ba tayo? Lahat may krisis. Dapat dito makita natin yung pagsasama. Ngayon, ang masasabi ko sa inyo, gisingin nyo mga sarili nyo.
lumaho kayo, magsalita kayo, lalo kayo mga taxpayer, yung mga nagtatrabaho, at kayo mga negosyante, panahon na yan, na hindi lang kayo, magtulong-tulong tayo, ano ang pinakamagandang gagawin natin, na lahat ay lalahok, ha? Hindi yung naninisi. Ha? Kaya masasabi ko, panahon na, tama na yung mga pinaggagawa nyo, ha? Hindi nyo nakita kung gaano kaganda ang Pilipinas noon. Lahat ng tao ay nagkakaisa. Maunlad ang Pilipinas. Marami tayong investor. Kaya pag sinabi, Maynila, sinabi ng taga-probinsya, pupunta ako na Maynila. Bakit? Sapagkat madaling humanap ng trabaho. Ngayon, pupunta ako ng Maynila, wala, makikita mo, andun sa tabi, naglilimahid. Andun yung pag nabusan ng pera, natutulog sa gilid. Kahit ako, hindi ko na hindi dapat ganun. Panahon na natin, tumayo na tayo sa paa natin. Tumayo na tayo sa paninindigan natin. Tumayo tayo sa pakikiisa. Tumayo tayo na may disiplina. Yan ang masasabi ko sa inyong lahat.